Magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. Narito pong muli tayo, nagbabalik po tayo sa ating YouTube channel. At ang ating pong pag-usapan ngayon, ito pong mataas na tension dyan po sa West Philippine Sea, na kung saan ang bansang Amerika, Pilipinas, Japan, Australia at maging ang India ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Ano po ang ibig sabihin nito? Bakbakan na nga po ba ito? O hudyat ng digmaan? Ito po yung ating pag-usapan ngayon. Kaya dito sa ating pag-usapan mga kababayan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating channel, ay huwag po ninyong kalimutan na i-like at i-subscribe po ninyo ang ating munting channel. At click na rin po ninyo itong notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video. Tulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ang bansang Amerika at Pilipinas ay puspusang naghahanda na ngayon para sa posibilidad ng digmaan laban sa China. Kung ating magugulita ng Amerika ay noong nakaraang mga araw ay dumating sa Pilipinas ang mga armas pandigma, isang hindi inaasahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang pagdating ng mga aircraft carrier ng Amerika. 5 aircraft carrier ay inaasahang i-deploy sa West Philippine Sea at iba pang kagamitang pandigma tulad ng mga fighter jets. Sinabi ng US Admiral, kung inyo pong magugunita, ito mga kababayan, na si Admiral Aquilino, hindi na nila hintayin na i-invoke ng Pilipinas ang provision sa Mutual Defense Treaty kung lumalala pa ang ginagawa ng China sa pambubuli. Si Commodore Aquilino ay commander ng Indo-Pacific Command na nakabase sa Hawaii. Kung inyo pong matatandaan, ang ating Pangulong Marcos ay nagpunta, sinadya itong pinuntahan itong Indo-Pacific Command noong siya ay nanggaling sa Amerika at pag-uwi ay dumaan sa Hawaii. At ito po yung base, malaking base dyan po sa Hawaii na dinadaanan ng Pangulong Marcos. At itong si Commodore Aquilino ay dito po ito nakatalaga at under po niya itong Indo-Pacific Command na nabalaking base dyan po sa Hawaii. Kaya ang kanyang sinabi ay nagpapatunay lamang na tapat at mayroon silang pinaghahawakang katapatan na idipinsa at tulungan nila ang Pilipinas pagdating po dito sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. At hindi sila papayag na agawin ng China itong ating exclusive economic zone. Kaya ang pahayag ng Commodore Aquilino ay nagpapakita ng katotohanan na sila ay seryosong sila ay seryosong kakampi sa Pilipinas. At kabahagi ng paghahanda ng Pilipinas ay itong patuloy na pamimili ng armas tulad ng F-16 multi-role jets fighter na inaasahang umaabot sa 75 fighter jets
ang bibilhin ng Pilipinas sang-ayon po sa pahayag ng ating pamahalaan under ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Isa pa, Japan ay kakampi natin at patuloy ang paghahanda ng Japan laban po sa China. Kasi nga, itong China ay hindi din po maganda ang relasyon nito sa China sapagkat ito pong Senkaku Islands na sakop ng exclusive economic zone ng Japan ay inaagaw din po ng China ito. Kaya mayroon po silang matinding mataas na tension dyan. At ito ngayon, ang maganda dito para sa Pilipinas ay ang Japan ay tutulong sa Pilipinas sapagkat mayroon po tayong agreement dyan na bago lang na pinirmahan ni Pangulong Marcos at itong Japan na tinatawag na reciprocal access agreement na yan po ay kahalintulad din yan sa Mutual Defense Treaty sa Amerika. Kung magkaroon man ng digmaan o anumang panghaharas ng China o atake ng mga dayuhang bansa laban po sa Pilipinas at Japan, ang Japan at ang Amerika ay kasama po natin sa pagdepensa sa ating teritoryo. O yan po yung napakaganda, mga kababayan, no? Japan ay kakampi natin at patuloy ang paghahanda ng Japan laban sa China. At mayroon din silang teritoryo. Ayun nga pong Senkaku Islands na pilit ding inaagaw ng Japan. Ayan po yung ating isa sa ating nalalaman ngayon na wala pong kaibahan itong Japan at Pilipinas pagdating po sa issue ng agawan ng teritoryo. Kasi ganun din po ang ginagawa ng China sa kanila. Kaya inaagaw ng China ang tinatawag na Senkaku Islands at mayroon tayong inuulit ko po na reciprocal access agreement na walang kaibahan sa Amerika. At isa pa, Australia na mauna nang nagpahayag ng pagkampi sa Pilipinas ang ay isa na magiging kasama natin dito sa pagdepensa natin sa Pilipinas. Ang sinasabing bansang India, yan po mga kababayan, ang Foreign Minister ng India kamakailan lang ay bumisita kay Pangulong Marcos at dito po sa Malacanang at nagpahayag ng kanyang suporta at pagkampi sa Pilipinas. So ano pong ibig sabihin nito mga kababayan? Ang mga bansa na ito na tinatawag na Japan, Australia at saka India ay magiging kakampi natin. So nangahulugan na itong sigalot o mataas na tension dyan po sa ating West Philippine Sea ay talagang magkakaroon po talaga, hindi maiwasan na magkakaroon na nandigmaan ito. Wala na po, nagkaroon na po ng kanya-kanyang paghahanda ng digmaan. At sinasabi ni Pangulong Marcos na paulit-ulit ito na itong Pilipinas ay hindi aatras pagdating po sa agawan ng teritoryo dyan po sa laban sa China.
So, yan po ang ibig sabihin niyan, na ito ay kaunting dahilan na lamang ito. Ito ay bukas makalawa ay maaaring ito ay magkakagulo sapagkat ay hindi maiwasan na i-invoke ng Pilipinas talaga itong Mutual Defense Treaty na pinagtibay noong pang 1951 dito sa Pilipinas at Amerika. Wala po tayong magagawa, mga kababayan. Hindi po na sa kayo ay aking tinatakot at nakita nyo naman ang nangyayari dito. Talagang mataas na po yung tensyon. Kaya ito ay ating idalangin na sana'y hindi matutuloy at maiwasan ang mga sigalot na ito. Dahil dito, mga kababayan, ay nagkaroon po ng mataas na tensyon dyan po sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea dahil po sa kagagawan ng China. Ang China ay hindi po marunong umunawa dito sa mga isyong ito. At ang sabi nila ay sisikapin daw nila na mapahupa itong tensyon sa West Philippine Sea. Pero tingnan ninyo ang nangyayari ngayon. Kamakalawa noong isang araw ay naggiba yung ating resupply ship, wooden ship pa yun. At may mga injuries doon ng mga sundalo na nakasama. Kaya ang Amerika ay nagkagalaiti, naghanda. Narito na ngayon ang libu-libong sundalo at mga armas ng Amerika para po paghandaan kung sakaling sumiklab itong digmaan na hindi natin alam kung kailan. Sapagkat ang China ay naghahanda na rin po. Kung inyo pong matatandaan, itong si Xi Jinping, itong Pangulo ng China, ay nagsabi sa kanyang mga kasundaluhan na maghanda para sa digmaan sa dagat. Tayo rin ay naghanda din po. Ang Amerika ay naghanda. Itong ating mga kaalyadong bansa dito sa Asia, Australia, Japan, India, ay naghanda din po. Kaya dito sa aking palagay at opinion ay lagot ang China nito. Yan po yung aking masasabi. At kayo mga kabayan, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito sa ating napag-usapan? Mag-comments lamang po kayo doon po sa comment section. At yan lamang po yung ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Marami pong salamat. God bless.